Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. So ngayon po, mag-react naman tayo sa madalas nating naririnig na reklamo or complaint. Ano ang gagawin pag minamaliit ka sa workplace mo? Pag ang tingin sa iyo ng manager or ng mga supervisors is for compliance ka lang. Wala ka namang output, wala ka namang ginagawa. Okay, so ano bang dapat nating gawin dyan? Well, actually, as a safety officer, lalo kung bago ka sa field, medyo masakit po yun, na araw-araw mong naririnig yun. So ngayon, mga kasama kong safety officers, nauubos na po ba yung pasensya nyo pagdating sa bagay na yan? Okay, ano ba yung dapat nating gawin? Kasi pag ganyan po, talagang medyo mahirap magtrabaho, okay? So again, ako po ulit si Reg Basco, pagkwentuhan po natin, ano ba yung mga pwede kong maibigay na tips pagdating po dyan, okay? Based po sa experience ko, and based din po sa mga nakakausap natin mga safety officers. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto niyo po ng mga gantong topic, okay, safety and health information, safety and health requirements, safety and health standards dito po sa Pilipinas, and guide po, lalo na po para sa mga bagong safety officers. Please don't forget, subaybayan po yung ating mga social media accounts. Please mag-subscribe po sa ating YouTube channel. And please paki-follow na din po yung ating Facebook page and TikTok account. Alam po ninyo, isa po sa mga masakit na pwedeng danasin ng isang safety officer is yung maliitin ka sa workplace. Yun bang, alam niyo, yung wala kang bilang, Pag nag-uusap-usap sila, para kang may sakit dyan sa gilid, wala pumapansin sa'yo. Meron nga po akong alam, safety officer, pag may meeting, nasa likod daw talaga siya. Kumbaga, parang sabihin na lang, umalis ka na dito eh. Alam niyo yung gano'n, In a way, nakaka-relate po tayo dyan kasi in a way, naramdaman din po natin yan nung medyo bago tayo. Ang hirap mag-fit in, sa isang workplace na sila po, mga nagkakaintindihan na matatagal na magkasama. Ikaw ngayon, as a safety officer, in a way, bago ka sa grupo nila eh. Tapos siguro, bago ka sa industry, tapos bago ka pa sa field ng safety. So, yun na nga po, ang nakakalungkot is minsan minamaliit po tayo. Okay, ngayon, ano ba ang mga dapat gawin? Okay, patulan na lang ba natin sila? Okay, so siyempre, hindi naman po pwedeng gawin yon. So, as a safety officer, dapat pakita natin, na iba tayo. Na kaya nating patunayan na kahit bago tayo sa field, okay, may ibubuga tayo at may maitutulong tayo sa kumpanya. Ito po, meron po akong mga konting tips na ibibigay. Sana po makatulong po kahit papano sa inyo. Okay, tip number 1, know the operation. Regardless kung anong industry man yan. Ikaw man ay nasa construction, nasa manufacturing, planta, or ano man. Pag-aralan natin yung operations. Make sure, okay, safety officers, dapat pag kayo natanong, may kumausap sa inyo, naiintindihan nyo. Sample, okay? Ilan ang manpower ngayon? Dapat alam natin yan. Sir, di ba trabaho ng timekeeper yon? Yes. Pero as a safety officer, dapat may idea ka rin dyan. Okay? Tuwing kailan kinukolekta yung basura sa workplace? Saan dinadala? Ilan ang heavy equipments natin ngayon? Lahat ba ng scaffolder natin, TESDA certified? Okay? Nasaan ang assembly point? Ano-anong chemicals meron tayo? Okay? So, yung mga ganyang bagay po, dapat naiintindihan natin, kung doon pa lang matanong ka, hindi ka na makasagot, in a way po, lalo silang, kumbaga, lalong lumalayo yung loob nila sa atin yan. Parang natatakot sila na hindi natin pala naiintindihan yung trabaho. Okay, so safety officers, kahit bago pa tayo sa field, kaya nating pag-aralan yan, okay? So ako po as a safety officer, hindi ako nahihiyang magtanong sa operations about operations. Walang mali po doon. Kasi sila yung mga tamang tao dun eh. Sino pa ba tatanungin ko? Tapos ngayon po, take advantage po. Meron tayong internet. Mag-search kayo. Halimbawa, meron kayong welding sa workplace. Pag-aralan natin yung welding. I-observe nyo. Magtanong-tanong kay supervisor. Tapos sabayan mo pa ng research sa internet. Okay? O halimbawa, meron kayong scaffold direction. Pag-aralan nyo. Paano ba ang ginagawa dyan? Okay? O halimbawa, meron kayong mga machines. O dapat alam mo kung anong machine yan. O ano bang mga weaknesses niyan? Pagdating sa safety, ano ba yung mga safety features niyan? So, yung mga ganyang bagay po, mga kasamaan ko sa safety, dapat po naiintindihan natin yung operations. And believe me, once na nakikita po ng mga kasama natin sa field na medyo nakaka-relate ka, Kasi in a way, yan yung lingwahe nila eh.
no? Unti-unti pong magbabago yung tingin nila sa atin na ayaw nila tayo. Unti-unti pong mag-iiba po yan. Okay? Tip number 2 naman po. Okay? Make sure, alam mo na yung operations, di ba? Alam mo naman yung corresponding safety and health standards na dapat ipa-implement dun sa activity na yon. Okay? Dito po, medyo may challenge kasi safety officers, hindi na tayo pwedeng magtanong sa operations about safety. No? Magtatanong lang tayo ng about safety sa mga safety officers lang po din. Doon lang din po sa may mga trainings. Yun, walang problema yon. Okay? Pero magtatanong ka sa operations na walang training sa safety, medyo baka po kasi iba yung maging tingin sa atin. Eh, baka magtaka sila, ba't ako tinatanong ni safety? Di ba dapat siya tanungin ko? Ayun. So, this time po may challenge ng konti. So, medyo i-recall nyo, no, yung mga napag-aralan natin sa standards. And yun na nga po, mas maganda kung meron kayong, kumbaga, network pagdating sa mga safety officers. Medyo madali na nga ngayon no? Okay, gaya po nito, marami po, hindi lang din naman po ako ang gumagawa ng mga YouTube video. Search nyo rin po yung iba. Okay, marami rin po kayong matututunan doon. Or, alam may kakilala kayong mga safety officers na medyo matagal na sa field, tanong-tanongin po natin. Okay, tayo na po mag-approach. But, eto lang po okay, pag tayo naman po nagtanong sa mga kasama nating safety officers, okay, please do it naman po with respect. Okay, kasi yung iba po kasi grabe rin po makatanong. Okay, nabanggit ko lang po. Okay, so ganun po. And again, take advantage of the internet. Make sure yung OSH standards book natin, di ba, meron tayong OSH standards book. Okay, tinuro sa atin yan sa BOSH or sa KOSH. Make sure naman po na nabubuklat naman natin to, nabubuksan, nababasa naman natin kahit papano. Hindi nyo naman kailangan memorizing yan. Okay, basta alam nyo kung paano siya gamitin ng tama. Okay, so again, mga kakwentuhan, mga kasama ko safety officers, so kung alam mo na yung operations, make sure alam mo rin yung corresponding requirements pagdating po sa health and safety para mas nakikita po nila na naasahan po talaga tayo sa workplace, nakakapag-suggest, nakakapag-recommend po tayo ng tama sa kanila. Okay, tip number 3. Mas maging active ka sa field. Alam nyo kasi isa po yan, no, as a safety officer, medyo in a way malaya yung oras mo no? Ikaw bahalang magbalanse, no? Kung kailan ka mag-field, kailan ka mag-office. So ito lang po yung suggestion ko, no? Lalo pag bago pa tayo, mas damihan po natin yung time sa field. Okay? But please take note, hindi po natin gagawin to para magpa-impress sa kanila. Para ipakita natin na, uy, masipag ako lagi ako nasa field, no? Hindi po ganon. Kundi gawin natin ito para sa atin. And again, this will support yung sinasabi ko sa tip number 1 and tip number 2. Okay, mas madali po kasi tayong matuto pag nasa field. Okay, and again, alam niyo po, hindi man aminin ng mga kasama natin na supervisors and workers, syempre, in a way, mas kampante sila. Pag alam nilang may safety officer na masipag na nag-iikot at tinitingnan, sinisiguradong safe sila. Okay, so usually, karamihan dyan, kukontra ng kukontra. Pero sa totoo lang po, no, kahit hindi nila aminin, okay, mas kampante sila pag nandiyan yung safety. Okay, and of course, safety officers, when communicating naman po, syempre with supervisors and workers, dapat tama naman yung approach natin. Okay, wag yung parang malayo pa lang, naiinis na sila sa'yo, no? Kasi baka mahilig ka mamahiya, mahilig ka magsigaw-sigaw, wag naman din po ganon, syempre, okay? Kumbaga, ito ang para sa akin na ang safety officer, dapat yan yung tipong nakikita ka pa lang sa malayo, na motivate na sila. Para bang gusto nila maging maayos na employee or worker, parang ganon. Okay? Pero again, medyo challenging pag bago tayo, no? Bago pa lang tayo sa field, pero kaya po yan. Okay, again, tip number 3, para po sa akin, mas mag-focus tayo sa field. Mas tagalan natin yung time. Okay, of course, hindi ko naman sinabing 100% nasa field ka. Hindi rin po advisable yan. Kasi remember, may iba pa tayong trabaho. No, hindi rin naman po pwedeng puro ka lang sipag, wala ka naman dokumento. Tandaan nyo po, di ba? Lagi natin sinasabi to, sa safety po, pag hindi mo dino-document yung ginawa mo, hindi mo ginawa yan, kahit napakasipag mo pa mag-ikot. Okay, so please, okay, do not forget, pag-aralan din po yung documentation. So, yun nga lang po, spend more time sa field. Tip number 4, okay, kahit bago pa lang tayo sa safety, or hindi na bago, mag-conduct po kayo ng mga in-house safety training. Yun mga tipong 1 hour or 2 hours lang po. Try nyo po yan, okay? And again, hindi naman ganun kadaling magpa-approve din yan, lalo kung minamadali yung isang activity. Try nyo po, halimbawa, next week, kunwari po, next week, Friday, 9 to 10, gusto mo mag-discuss ng fire safety. O ikaw na mamili ng mga workers kung sino-sino. Okay, kailangan mo rin ba isama yung supervisor nila? But I would suggest, isama po ninyo. 1 hour lang. Pero again, papa-approve mo muna yan. Siyempre, kay overall in charge bago mo gawin yan.
Okay? So, try nyo mag-conduct ng mga ganyan. Siguro isang beses sa isang buwan, dalawang beses sa isang buwan. Okay? Eh, sir, di ba meron ng 8-hour orientation? Iba pa yun. Okay? Iba pa po yun. Okay? Ito po, additional information. Kasi dito po, kasi small group lang to, mas makukuha mo yung concern nila dyan. Mas nakikita, mas nakakausap ka nila. Mas naiintindihan mo sila ngayon, concerns nila, mas nalalaman naman nila ngayon yung requirements. Okay? So, again, para bang yung tayo yung lumalapit. Tayo yung nagtatanggal ng gap between safety and operations. Tayo na yung nag-approach sa kanila. So, yun po, alam nyo, napakagandang strategy nito. Please try to conduct in-house safety trainings. Tip number 5, no? Try nyo pong i-involve ng mas madalas sa health and safety activities ang mga supervisors. Try nyo lang po. Again, this is another strategy, almost the same with number 4, no? Tip number 4, involve natin sila, no? Para hindi lumalayo yung mga loob din nila sa atin and tayo rin sa kanila. Okay, paano? Magkanda ka ng joint safety inspections. Kahit isa sa isang buwan, no? Isama mo sila sa safety inspection. But then again, yung mga activities na yan, dapat approve pa rin ni overall in charge. Okay? Sama mo sila sa joint safety inspection. Or halimbawa, may isa kang procedure na gagawin. For example, procedure sa excavation. May gagawin ka, invite mo sila. O, ipa-challenge mo sa kanila. O, ito yung safety procedures natin for excavation. Ano comment nyo? Okay? So, try nyong i-involve sila, no, ng mas madalas. Okay? Para nalalaman nila na may responsibilities din pala sila sa safety and may boses pala sila. No, hindi lang pala si safety basta-basta maglalatag ng, ito gagawin dapat ito requirements. Isama nyo sila sa planning until sa approval ng isang procedure. No, again, karamihan po ng alam kong workplaces na ganyan, unti-unti po gumaganda po yung samahan ng safety and operations kasi nagiging isang team na po sila. No, nagkakaroon na po ng teamwork. Okay, so again, safety officers, involve nyo sila, documentation. Okay, involve nyo sila sa iba pang activities, okay, na pwede natin sila ma-involve like inspection, trainings, audits, okay, in that way, mas nalalaman nyo rin po kung talagang naiintindihan ba nila health and safety and mas nai-involve natin sila sa activities, mas nagiging okay po yung samahan between safety and supervisors. Tip number 6, okay, pag-aralan nyo yung documentation. Okay, may mga safety officers po na saludo po ako ng sobra, no, kasi napakasipag sa field. Okay, talagang pag tinanong mo, alam yung actual na gagawin, alam nila, no, based on experience at training. Pero isa pong mahalaga pa na skill na dapat meron tayo safety officer, documentation. And usually po, no, mas nakukuha natin yung respeto ng mga kasama natin sa field pag marunong tayo mag-document. No, marunong kang gumawa ng work permit, marunong kang gumawa ng minutes of meeting, marunong kang gumawa ng inspection reports. Yung mga simpleng bagay na yan, unti-unti po kasi mas nagiging visible din tayo sa management, kay overall in charge, and sa mga supervisors na in a way, proof din ito na may activity tayo. Although again, hindi natin ito ginagawa para patunayan sa kanilang nagtatrabaho tayo, hindi po. Hindi tayo nagpapa-impress. Ginagawa lang natin talaga yung trabaho natin and mahalagang ma-involve sila, malaman nila na may mga ganong activity rin po si safety officers. So kung ngayon po, medyo hirap tayo mag-document, hirap tayo gumamit ng computer, hindi tayo familiar sa MS Word, Excel, or PowerPoint, hindi pa po too late yan. Pag-aralan po natin. Safety officers, kung gusto natin lumayo po sa field na to, dapat marunong po tayo mag-document. So, documentation po. Okay, so that's it. No? Okay, so sana po, meron naman po kayong kahit papanong napulot, no, dito po sa mga tips na naibigay po natin. Okay, na kung paano ba natin makukuha in a way yung respeto ng mga kasama natin para hindi na po tayo maliitin and mas makita na nila yung value and mas maitayo pa natin yung bandera po ng health and safety. Okay? So again, pasensya na po. Alam ko po, masakit marinig yung mga salitang minamaliit tayo sa workplace, no? Pero meron tayong pwedeng gawin dyan. Ito lang gusto ko sabihin, no, kakwentuhan, safety officers, in a way, karamihan po dinanas yan, no? Lalo na pag bago ka pa lang sa field. Good thing po, nandyan na kayo. Yung isipin nyo, nandyan na kayo sa stage na yan. May opportunity na tayo na nagtatrabaho na tayo sa safety. So, lahat po dumaan dyan. So, tuloy nyo lang po, no, yung pag-aaral and pagpapa-implement ng health and safety. Marami pong nakakaintindi sa mga hinanaing po ninyo. Kami po na medyo nauna ng konti sa field na yan, dinanas din po namin yan. So, wag nyo pong sukuan. Using yung 6 tips na sinabi po natin, pakita po ninyo gaano kayo kahusay and gaano po kayo malaking value, no, sa isang company, and pakita nyo po na malaki ang matutulong ninyo as safety officer
sa company po ninyo yan. Okay? Saludo po ako sa inyo. And again, ingat po. Okay? So, lagi po nyo tatandaan, manatiling ligtas, alamin, mag-aralan, makapagkwentuhan. Okay, again, hanggang sa susunod po ulit, ingat po kayo.